question number 18 about domain and range. Okay? So, again, habang dinidiscuss natin, pwede kayong mag-participate by putting your questions or answers dyan sa comments. Okay? So, ngayon, dito sa question na to, kapag sinabing domain, ang ibig sabihin ng domain kasi, ito yung mga allowable values of x. Okay, kapag sinabing domain, allowable. Pag sinabing allowable, kasi meron lang mga pwede, hindi naman lahat pwede maging value for x pagdating sa isang function or equation. Okay? Tapos, normally, yung range na nagre-represent sa y, ito yung nagiging, kumbaga, result lang dahil ang input mo is yung x, di ba? So, itong range, ito yung magiging parang resulting values mo ng y. Okay? Normally kasi diba yung mga equation natin, halimbawa ganyan. Meron kang input na value ng x. Pag sinabing input, yun yung sinasubstitute mo doon. And then later on, masosolve mo yung y, which is basically your output pagdating sa isang function. Okay? And then pagdating sa domain, hindi naman lahat ng numbers pwede mong sinasubstitute sa variable na x. Yung next problem nito later on, madidiscuss natin bakit. Pero kapag ganito yung problem pagdating sa UPCAT, and then keep in mind that multiple choice. Kaya kung tutuusin, meron pa rin kayong chance para masagutan ng tama yung ibang mga problems kahit hindi nyo alam paano ba talaga siya sinasagutan ng yung normal na solution pagdating sa math. Basta naiintindihan yung concept, feeling ko kaya nyo nang itumbling yun. Okay? So, dahil ang concept ng domain ay about x values, ang titignan natin is yung x-axis. So ngayon, alin ang x-axis dito? Ano ang x-axis? Yung pahiga o yung patayo? Sige nga, basic lang na review. Alin ang x-axis? Yung pahiga o yung patayo? Okay, correct. Yung horizontal or pahiga. Okay? O wag kayong humiga ha. Baka makatulog kayo. Tulad ng isang estudyante kanina hindi nakanood last week. Okay, so x-axis is pahiga. So ito yon. Ito yung x-axis. And then, ito yung y-axis. Dahil ang tinatanong sa atin is domain, tumingin kayo dito sa mismong x-axis natin. Hanapin nyo ano yung na-touch nung graph mula left to right. Okay? So, pag tinignan ko tong, halimbawa itong area na to, wala naman dyang may something from the graph, di ba? Yung graph natin, matatouch niya lang yung x-axis. Not necessarily the x-axis, but merong hagip doon sa domain mula dito sa portion na to. Itong i-highlight ko. Oops. Ito siya. Ito. Tama ba? So, ito na yung pinakasaga. Ang graph lang naman kasi natitignan natin is ito, saka ito, di ba? And take note, itong pangalawang drawing dito sa kanan is arrowhead pa yan. So, ibig sabihin, continuous yan. Dito, sa side na to, naka-solid circle. Okay? Ngayon, dahil kumbaga ito yung hinahanap mo, kumbaga ano yung boundary ng mga x values na pwede, natatamaan yung graph. So, dito, anong number ba ito? So, bilang tayo. 1, negative 1. Assuming dito yung 0, di ba? Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Okay? So, ngayon, yun yung bibigay sa atin ng hit na negative 4 dapat. Ngayon, question. Ano ang gagamitin ko, sir? Close interval or yung open? 'Di ba? Kailan natin ginagamit ang close, kailan natin ginagamit ang open? Close interval, correct. Kasi ano yung nagbigay sa inyo ng hint na dapat siya ay close interval? Okay, good. Pag shaded. Kasi ibig sabihin, kasama yung negative 4 sa solution. Naiintindihan yon? Okay, so at least clear yung understanding nyo doon. Yun yung tatandaan nyo. So dito pa lang, alam nyo na negative 4, close yung interval niya. So, ayan, ito yung sinasabi ko na, kasi minsan isipin, sir, ang haba ng, ang ikli ng oras sa UPCAT, 60 items yan. So, since alam nyo, close negative 4, automatic eliminated na sa options nyo itong letter A tsaka letter C. Tama? Okay, now, ang next na lang natin dyan is, from negative 4, saan na yung sumunod? Nandito sa negative 1.
tandaan nyo na from negative 1, diba? Negative 1 kasi to, diba? From negative 1 to positive 1, walang part ng graph. Kaya, kumbaga, blanco yan. Pero tingin muna tayo dito sa negative 1. Dito sa negative 1, i-close ko ba to or i-open? So, this time, siya ay hollow circle, diba? So, since hollow circle siya, ang gagawin ko, close interval lang. Okay? Okay, correct. Open. Kasi, hindi siya shaded. So, ngayon, clear na kagad sa inyo, dito pa lang, pag tinignan nyo yung letter B, tsaka letter D, sure na kayo na isasagot nyo is letter D. Okay? So, the answer is letter D. And then, para lang kumbaga makampante tayo na yan talaga yung tamang sagot, ang tingnan nyo yung nangyari. I-union niya na yan sa, mula saan? Sa 1, pero dapat close interval. Kasi, ano yung dahilan? Shaded. And then, papunta siya sa, di ba ito, dire-diretso lang yan kasi nga arrowhead yan. So, ibig sabihin, walang katapusan, papunta siya sa positive infinity ng x-axis. Okay? That's why, ang magiging sagot natin is positive infinity, open. And tandaan nyo, every time na infinity yung sinusulat nyo, mapa-negative yan or positive, laging open yung interval na ginagamit nyo. Okay? Clear tayo sa number 18. Okay? Next question 19. Find about domain range pa rin, pero focus tayo sa domain. What is the domain of the function square root of 3x minus 1? Okay, hindi ko lang makumpleto yung yung pagkakasulat ng square root, pero yan siya. Square root of 3x minus 1. Okay? Pagdating sa domain ng mga functions, may mga ilang rules kayong tatandaan. Okay? Yung number 1, kapag halimbawa mga simpleng equation lang, halimbawa linear, quadratic equation, or even cubic, normally, ang domain niyan, ano lang yan? All real numbers lang, most of the time. Kasi ito yung mga example ng mga equation na halimbawa 3x minus 1, 2x squared plus 3x minus 2. Kumbaga, isang straight lang na ganyan. So, wag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Mag-all real numbers kayo dyan. Nagkakaroon lang naman ng konting twist kapag napunta tayo sa... So, yan yung case number 1. And then, ang case number 2 na dapat yung tandaan is kapag meron kayong fractions. Kapag may rational. Kapag rational, ano ibig sabihin ng rational? Yan yung mukhang fraction. Okay? Ang tatandaan nyo lang, yung denominator dapat not equal to 0. So, halimbawa, hindi muna itong number 19 na another example lang kasi kailangan yung malaman yung background ng mga cases. So, halimbawa, ang function is 3 over x. Pag tinanong, what is the domain of 3 over x? Ang magiging sagot nyo lang dyan is kunin nyo yung denominator, tapos dugtungan nyo ng not equal to 0. Bakit? Hindi natin pwedeng maging 0. Hindi pwedeng maging 0 ang denominator kasi magiging ano siya. Anong tawag sa kanya? Nagsisimula sa letter U. Anong tawag doon kapag may mga ganong instances? Okay, correct. It's called undefined, di ba? Kapag 0 na yung denominator and ayaw nating magkaroon ng undefined. Okay? Parang sa mga karelasyon nyo, dapat hindi undefined. Joke lang. Okay, so another example, kung halimbawa, ito ay 3 over x plus 1, ang gagawin ko naman dyan, kunin mo yung denominator, tapos ang idudugtong ko yung not equal to 0, tapos isolve mo lang siya na parang equation. So, lipat, x not equal to negative 1. Kumbaga, i-avoid mo yung number na magpapa-0 sa buong denominator. Okay? Ayan, all except negative 1. Ganyan nyo siya. Or x not equal to negative 1. All real numbers except negative 1. Okay? So, yan yung case number 2. Yung denominator cannot be 0. Okay? And then, case number 3 is itong mismo example natin. Kapag meron kang mga square root function, ang gagawin mo lang lagi is greater than or equal to 0 siya. Tignan nyo yung ito na lang yung mga tatandaan nyo ha. All real kapag yung mga simpleng ganito lang. Kapag rational, yung denominator not equal to 0.
kapag square root function greater than or equal to 0. Bakit? Kasi, ang question ko sa inyo, nakakakuha ba kayo ng square root ng negative number? Yes or no? Pwede ba yun? No. Oo. So hindi siya pwede. I mean, hindi ka mabibigyan ng kumbaga sagot talaga. Ang magiging sagot doon is imaginary number. 'Di ba? Meron tayong concept ng imaginary number. Pero pag tinanong kayo, what is square root of negative 2? Hindi mo siya masasagot. What is the square root of negative 3? Hindi mo rin siya masasagot. 'Di ba? Pero pag positive siya or 0, pwede. Kasi ano bang square root ng 0? 0. Anong square root ng positive number? Definitely may sagot yon. Okay? Pwede nga lang sakto, pwedeng hindi. So ngayon, ang mangyayari, ang gagawin nyo kapag mga square root function, which is tulad nitong problem natin, ang gagawin nyo is kunin nyo lang yung buong nasa loob, 3x minus 1, and then dudugtungan nyo ng greater than or equal to 0. Tapos isosolve mo na to. Ang tawag dito, inequality na. 'Di ba? So dun sa last week, I think meron tayong ibang sinolve na inequality. So pag sinolve ko na to, ano mangyayari? Greater than or equal to, lipat sa kanan, maging positive 1, divide both sides by 3. So ano mangyayari? X greater than or equal to 1/3. Dapat ang x value mo ay mas malaki or equal sa 1/3. Okay? And then, be cautious lang pagdating sa inequality ha. Kapag tignan nyo, nag-divide tayo sa positive 3. Na-retain lang yung symbol na greater than or equal. Pero, tandaan nyo kapag nag-divide kayo sa negative number, halimbawa lang, nag-divide tayo sa negative dyan, itong greater than or equal, mababaliktad yan. Okay? Ang square root of negative 2 is I square root of 2. Yes, tama yan. Pagdating sa imaginary numbers. Okay, clear tayo so far. Number 18, number 19. Let's move on to question number 20. Question number 20 is about, pag nag-divide po ba sa decimal, mapapalitan yung sign or same pa rin? Same pa rin. Pagdating sa inequalities, nababaliktad yung sign, greater than, nagiging less than, and vice versa, kapag nag-divide sa negative. Okay? Okay, question 20, punta tayo sa rationalization. Ang common na question dyan is nira-rationalize mo yung denominator. Anong goal ng pag-rationalize? Sige nga, aware ba kayo yung mga estudyante natin dito? Anong ibig sabihin kapag hinahanapan kayo ng rationalize the denominator? Ano yung goal nyo? Ano yung objective nyo? Okay, silly na spicy. Correct yan na may concept ng conjugate. Tama yan. Gagamitin natin yan. Ang goal natin is, okay, tama. Maalis yung square root or maalis yung radical in general. Hindi lang square root kasi ito square root to. Pero ito cube root to. Pero may radical. Yung mas generic na goal ng pag-rationalize is mawala yung radical sa denominator. Okay? Correct. Eliminate the radical sign sa denominator. Okay, so mukhang clear naman ang lahat sa goal ng pag-rationalize. And then, para magawa nyo yan, doon papasok yung concept ng conjugate. So meron kanina naglagay about conjugate. So ngayon, ano ang concept ng conjugate? So, halimbawa, meron akong square root of 3. So, ang gagawin nyo lang, kukunin nyo yung conjugate ng denominator. Ito yung concern natin imumultiply nyo siya, yung numerator, tsaka yung denominator sa conjugate nung denominator. Okay? So, ang conjugate ay binabaliktad lang natin yung operation niya sa gitna. So, square root of 3 minus 7. Okay? Klaro? Yan. So, mukhang klaro naman sa lahat. And then, kung ano yung i-multiply mo sa baba, yun din yung i-multiply mo sa taas. Kasi in essence, minumultiply mo lang ito sa 1. Diba? Kasi hindi, ang value nitong square root of 3 minus 7 over square root of 3 minus 7 is just 1. Iniiba lang natin yung format. Ayaw kasi nating makakita ng radical sign sa denominator. Okay? And then, proceed na tayo as per normal na pagmumultiply ng radicals. So, pag sinulat ko lang siya ng ayos muna para hindi kayo
malito, ganito siya. Square root of 3 plus 7, square root of 3 minus 7. Okay, multiply natin yung nasa taas. 4 times square root of 3, 4 square root of 3. 4 times negative 7 is negative 28. Divided by, ito namang nasa denominator. Square root of 3 times square root of 3. Ano yun? Square root of 9, di ba? Square root of 9, pero sulat ko na siya as 3 na lang din. Tama? Correct. Difference of 2 squares to. Pero ipakita muna natin yung long solution. Square root of 3 times square root of 3 is 3 lang din, di ba? Tapos square root of 3 times negative 7 is negative 7 square root of 3. Tapos ito naman dalawa, magiging positive 7 square root of 3. Tapos 7 times negative 7 is minus 49. So ito yung sinasabi nyo na concept of difference of 2 squares. Okay? So klaro tayo dito, di ba? So mawawala lang din yan. Ang mangyayari is, ano yung mangyayari sa atin? 4 square root of 3 minus 28 all over 3 minus 49 is, ano yan? Minus 46. Okay? So, i-rewrite ko to as 28 minus 4 square root of 3. Yan. All over 46. Tapos, ano yung common factor? 2, di ba? So, 2 times 14 minus 2 square root of 3. Ayan. Over 46. Tapos, cancel to. Ito magiging 13. Okay? So, the answer is 14 minus 2 square root of 3 over, 13. 23. Okay? So, letter B. Nakuha ba? Clear ang pagkuha ng pag-rationalize. Yes po. Yes. Okay. Yung iba, can you say yes if clear naman? So, siguro ang lang dito, maging maingat lang kayo sa mga signs. So, para hindi kayo malilito tulad ng nangyari lang. But I think the process is clear, right? Ang first step mo lagi is kunin ang denominator, hanapin ang conjugate, and then i-multiply sa numerator, i-multiply sa denominator. Okay? Tapos, tingnan nyo yung ginagawa natin dito sa pagpili sa options. Siguro habang nagre-review kayo, i-try nyo ring i-practice yung process of elimination. Diba? Kapag alam nyo, obvious, ito yung matatanggal dyan, tanggalin nyo na kagad sa options. Okay? Para at least 50% chance na kayo ng pagkuha ng tamang sagot. Okay, next, number 21 is piecewise function. Wala lang akong ganito, pero ganyan yan. Okay? Ang concept ng piecewise function, another term sa piecewise function is conditional function. Pag nagre-review kayo ng mga subjects, hindi lang sa math, even sa science, or physics, or chem, maganda na alam nyo kung ano yung topic. Hindi yung alam nyo lang, okay, yan yung problem na yan, pero hindi nyo alam sa ang topic siya nagpo-fall. Kasi kapag alam nyo yung mga topics, ano yung tawag doon, di ba, mas very familiar kayo, mas naiintindihan nyo. Tingnan nyo to, piecewise function or conditional function. Kaya siya tinawag na conditional function. Depende sa condition. Yun yung pinanggalingan yan, di ba? Depende siya sa condition. Tingnan nyo, ang sinasabi, evaluate f of 4 if f of x is equal to ganito. So, ayan yung mga conditions. So, yung pinaka-conditions dito, itong tatlo. Ano bang sinasabi nito? Anong sinasabi nito? Gagamitin mo yung 3x squared minus 1 kapag ang x value na ini-input mo ay less than 4. Gagamitin mo si 2x minus 5 kapag ang x na gagamitin mo is equal to 4. Gagamitin mo si x squared kapag ang x value na i-input mo ay x greater than 5. So ngayon, kung ganun yung explanation natin ng conditional function or piecewise function, anong magiging sagot natin? Okay, I am seeing answers now. So, f of 4, sinong gagamitin ko? Ayun, ito yung condition na pasok, si 4. X equals 4 mismo. So, gagamitin ko si 2x minus 5. Tapos, 2 times 4 minus 5. So, magkakaroon ako ng 8 minus 5, 3. The answer is C. Okay? Klaro sa inyo kung paano ginagamit ang conditional function. Ganyan lang siya. Madali lang siya.
nung dati, pag nagawa ko ng videos nito, may mga estudyanteng nalilito. Pero, ganyan lang siya kadali. Tingnan nyo lang tong number na to. Tapos, depende dito sa conditions na nandito. Yun na yun. O, klaro ba, Christine? Ganun lang pala. So, sige, bigay ako ng another, example lang, or problem. I-solve nyo. Halimbawa, ang tanong ko sa inyo, find f of 7. Ano magiging sagot? Ano ang f of 7? Sagot nga. F of 7. Correct. 49. Kasi, ang 7, saan pa? Oops. Ingat lang kay Devi. Nagsagot ng 25. Ang f of 7, ang 7, i-check mo muna siya sa condition. Saan siya pasok dito? Dito sa x greater than 5. Diba? Kasi ang 7 ay greater than 5. Kaya yung 7, isa-substitute mo sa x squared. Hindi yung 5 ang isa-substitute mo, ha? Yung 7. So, 7 squared, 49. Ganyan po ba ang format ng questions? Likely. Yes. Kasi yung mga math problems naman sa OPCAT, more or less, mga straight forward na solve the equation, di ba? Find the solution. Siguro ang mga mahaba na lang doon yung mga word problems. Paminsan meron silang mga tanong na which of the following statements are true? Ganon. Statements 1 and 2, statements 1 and 3, mga ganyan. May mga ganyang type minsan. Although wala tayong ganon for today, siguro pwede tayong gumawa ng ganong example sa susunod na batch ng review. Okay? Sabi ni Celine, hindi po ba yung 5 yung isa-substitute? Ano sa tingin nyo? Anong explanation natin? Ang hinahanap is yung f of 7. So, ibig sabihin, yung 7 ang isa-substitute mo. Pero ang magiging question is, anong function yung gagamitin mo? So, itong 7, gagamitin mo muna to check. Kasi itong mga 4, 5 dito, conditions lang yan. Okay? Huwag kayong malilito, ha. Ito ay conditions. Okay? Itong 7, saan siya pasok? Ang 7 ba ay less than 4? Ang 7 ba ay equal sa 4? Ang 7 ba ay greater than 5? Greater than 5. So ngayon, kapag greater than 5, dito mo siya isa-substitute sa x squared. Okay? Recorded? Yes. I-upload natin ito mamaya sa YouTube. Okay? Clear tayo sa piecewise functions. Let's proceed to the next one. 22. This is about composite functions. Dito kayo makakita ng mga circle. Okay? Find f circle g circle h if each of x... may nagtanong. Find... okay, sige. Balikan natin. Good question. Para at least na natitrigger yung ganyang pag-iisip. Sir, paano kung f of 5? Ano kaya... tingin nyo ba masasagutan natin ng f of 5? Pero good question yan, ha? Sige. Pag halimbawa tinanong, given this conditional function, what is f of 5? Ano kayang possible sagot dyan? Of course, magbabago yung dyan, ha? Yung options. Pero okay. Yung iba, ano yung sagot ng iba? No, wala, undefined, no value, DNE. Okay. Tama. At least, tama yung process nyo. Yung thinking process nyo. Ang mangyayari dyan, you cannot answer this. Cannot answer. Or sabihin na natin, it's not part of the solution. Kasi, wala kang condition dito na mahahanap mo yung 5. Okay? Klaro tayo dyan, ha? But that's a good question. Para at least alam nyo kung paano siya pagdating sa OPCAT. Alimbawa, sir, wala dito sa conditions yun. Pero makikita nyo yun sa, of course, sa options na okay, wala. Hindi siya part ng solution. Okay? Next, punta tayo sa composite function. So, ang concept lang ng composite function is ito, hindi na natin papakomplikahin, pero nagmumukha lang siyang mahaba. Pero halimbawa, meron kang f circle g of x. Dito muna ako sa f circle g. Binabasa siya as f circle g. Ang f circle g of x, katumbas lang siya ng f of g of x. Ibig sabihin, itong kung ano man to, ipapasok mo yan dito sa g. Tapos yung nakuha mong sagot dyan,
ipapasok mo naman siya sa F. Okay? So, ganun lang din yung mangyayari sa F, circle G, o circle H. So, yung H, ipapasok ko sa G, tapos yung sagot nito, ipapasok ko lang sa F. Okay? So, gawin natin yon. So, para hindi kayo dito malito, step by step lang. Okay? Sulat natin. F, circle G, circle H. Okay? Ang una kong gagawin is yung G, circle H. Na kung saan ipapasok ko yung H sa G. So, ano mangyayari? Ano ba yung equation ng G natin? 2x squared minus 4. Tama ba? 2x squared minus 4, di ba? So, yung x dito, papalitan ko ng negative 3 over x. Kasi yung h function, pinapasok mo doon sa variable ng g. Okay? Nasundan nyo na? So, para hindi malito, step by step, sulat nyo siya ng ganito na very neat. Okay? Okay. So, sub ng x, yung h of x. So, ngayon, ito muna yung solve natin. So, anong magiging sagot dito? 2 times 9 over x squared minus 4. Simplify natin. 18 over x squared minus 4. Tama? And then, okay. So, ito yung sagot ng G circle H. Tapos, anong gagawin natin dito? Ito naman, pupunta na tayo sa F circle G circle H. Eh, di ba itong G circle H na solve na natin yan kanina? Ito nga yan, di ba? So, ang gagawin ko, yung f of x na, ano yung given sa f of x? 3x minus 1. 3x minus 1. Yung x dito, okay? Itong x na to, papalitan ko na nito. Nasusundan? So, ang mangyayari, magkakaroon ako ng 3 times 18 over x squared minus 4. Meron pa palang minus 4. Okay? Minus 1. So, magkakaroon tayo ng 54 over x squared minus, anong 3 times 4? Minus 12. Tapos minus 1. Ayan. Kaya magkakaroon tayo ng 54 over x squared minus 13.